than 50,000 ang namatay sa Communist Terrorist Insurgency ng CPP, NPA, NDF na nagsimula sa tatay ni Marcos Jr. at sa kay tatay niya na si Ferdinand Edralin Marcos at ngayon ay nagpapatuloy. Grabe ang panununog, pang-ambush, pagpatay. More than 20,000 police and soldiers died out of the 50,000 na namatay. Ang daming damage we were losing before ito humina at bumagsak sa panahon ng ipinatupad ni Pangulong Rodrigo Duterte ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. For the last 20 years, the economy was bleeding every year of more than $20 billion lost investment and lost economic opportunities due to terrorism of CPP, NPA, NDF. Bakit kakausapin ni Marcos, bibigyan at ibibibi niya at kanyang iheli-heli para gamitin sa kanyang political propaganda and gimmick ang mga taong nagwasak sa loob ng mahigit 50 taon sa ating buong bayan at buong mamamayan, and yet si Pastor Kibuloy, lulusubin mo, sasaktan mo ang mga miyembro ng isang religious organization at hindi mo kikilalanin ang batas at wala kang pakialam kung may mamamatay o may masasaktan. Ano bang ginawa nila laban sa gobyerno natin? Ano bang ginawa nila sa mga kababayan natin? Ito po, Mr. Judean, kukunan namin ni Brother Franco ng reaksyon ninyo sapagkat it is confirmed right now, mga kababayan, that Mr. Marcos is sending emissary led by Charlie Galvez para ihanda ang formal peace talks muli na ginastusan ng bilyon-bilyon noon sa nakaraang mga presidente at administrasyon. Walang nangyari sapagkat hindi naman kapayapaan ang layunin nila kundi kapangyarihan para sila ang maghari sa ating bayan. Master Judea, how ironic and how unjust ang ganitong kalagayan kinakaharap ng mamamayang Pilipino sa ilalim ni Marcos Jr. Na ito sa napakahabang panahon at wala naman po hindi po nagiging maganda yung mga resulta. Lalo silang dumadami at lalo silang nagiging marahas. Dahil para nag-uutuan lang yung gobyerno at saka yung mga CPP, NPA. Kung mapapansin natin at kung iisipin natin, paulit-ulit yung nangyayari. Magpipeace talk, tapos papatay sila ng mga sundalo, mga militar. Tapos tatanggalin yung peace talk, magkakaroon ng peace talk. Parang cycle lang yung nangyayari. Unlike nung panahon ni Pangulong Duterte na talaga namang pinag-isipan kung pagbibigyan ba o hindi itong kahilingan. At nung panahon ni Pangulong Duterte, doon po nayupo o doon po nabawasan or talaga namang na-eliminate ang majority nitong mga rebelde na naninirahan dyan sa kabundukan. So now, para sa akin, itong pagkakaroon ng peace talk ay panunong balik ito ng mga rebelde dito sa ating lipunan. Yes, actually, Master Judea, sa ating kapulisan dyan, napakalinaw po na kayo po ang nakikipaglaban sa ating komunistang teroristang grupo. Sa lahat dyan ng kapulisan, sa iba't ibang lugar sa Mindanao, sa iba't ibang rehiyon, kayo po ang nangunguna sa radicalization at iba't ibang tulong pa sa ginagawa ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front. Pero ano po ang ginagawa ng ating pamahalaan? Anong ginawa ni Marcos Jr.? For 50 years, mahigit 55 years. 55 years. Ilang kapulisan na po ang namatay? More than 20,000. More than 20,000. Kayo po ang nangunguna sa pakikipaglaban sa insurhensya sa inyong mga rehiyon. Pero ngayon po, gusto po nating ipaalam na kung di ako nagkakamali, next week na ang magiging pirmahan na muling ibalik at palakasin ang komunistang teroristang grupong CPP, NP, NDF na suportado ng Bangag Administration. Papayag ba kayo, kapulisan, na pati pamilya ninyo madadamay sa karahasan na ito? Dumadami po ang nare-recruit dahil legitimate issues ang kinakaharap ng ating pamahalaan ngayon. Marami ng recruitment, marami ng NPA, marami ng umaakit ng bundok. Tapos ngayon, palalakasin pa ng ating gobyerno. Exactly the term, palalakasin, Franco. Yes, ito kasing peace talks na ito yung nagiging daan
para mas mapalakas nila ang kanilang recruitment, Makarecover. makarecover sila dahil matagal nga nawala during PRRD administration. Pero sa ating kapulisan, dyan po kayo sa mga tao nakatutok na kung saan nananampalataya, Walang mga kasalanan. misyonaryo, hindi po terorista at mababait na tao po yan. At ngayon po, papayag po ba tayo na ikurap po at sirain ng tuluyan ni Marcos Jr. ang ating bansa? Isa sa magiging daan para makamit natin ang kapayapaan. Kayo pong libo-libong kapulisan na naman yan. Kung gagamitin nyo po sa tama ang iyong otoridad, ang iyong profesyon, kaya naman po natin baguhin ang ating bansa. Yeah. Isang desisyon lang ang pagkakaisa ito, KM. Agree ako dyan. Prof, mukhang may rejoinder ka nagdagan si Master Go ahead, Judea. Master Judea. Master Judea, wait lang ha. Nagustuhan ko yung punto ni Franco. Na itong layunin ng peace talks, maliban sa political publicity and gimmick ni Marcos, lalabas na siya nakapagtapos ng CPP, NPA, NDF. Bagsak na ito. Palugmok at patapos na. Bakit kailangan mong bigyan ng pundo at pagkakataon na sila ay makabangon at makarecover at muling lalakas? Yan po ay illogical, wala sa wastong katinuan ng pag-iisip na desisyon ng isang leader ng isang bansa na ipinapakita ni Marcos Jr. Your rejoinder to this, Master Judea, kung ikukumpara sa nararanasang state terrorism, atrocities and brutality na ginagawa ni Marcos sa Kingdom of Jesus Christ na ngayon ay iniheli niya at kakalingain niya at bibigyan niya ng mga magagandang benepisyo at mga pabor at ang mga taong makikinabang ay ang mga nagwasak ng ating buong bayan kung bakit hindi tayo umudlad for the last 50 years and more, Pastor Judea. Yes, Ka-Eric at Father Franco, no? Bilang patunay doon sa ating mga sinasabi, no, baka sabihin ng ating mga kapulisan, baka inuuto nyo lang kami, brainwash nyo lang kami. Ito po ang proof. Hindi pwede. Si Franz Castro at si Satur Ocampo, di ba? Yan po ay kilala na yan po ay mga tagapagtanggol ng yan po ay mga kaliwa. Diretsuhin na natin. Pero sa kabila nang sila ay convicted, bakit nandyan po sila? Nakakapagsalita pa nga sa Kongreso si Franz Castro. So yan ay isa lang patunay, mga kababayan, na parang kinakalinga ng gobyernong ito ang presensya ng mga kaliwang grupo. So yan po ay isang patunay. Hindi po yan sabi-sabi dahil nakikita niyo po yan. Makamakailan lang si Franz Castro ay nagsasalita diyan sa Kongreso. Di ba siya ay dapat nakakulong dahil siya ay convicted? Pero bakit sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos siya ay may kapangyarihan pa rin sa kabila ng pagiging convicted niya? Yun, magandang punto, Master Judea. Yes. At the source is very reliable, Master Judea. Sapagkat ang mga alipores ng komunistang terorista sa urban areas, including ang binanggit mo, the convicted criminal child abductors like Franz Castro na nakaupo pa rin sa Kongreso at kinakalinga ni Martin Romualdez bilang attack dogs niya with Franz Castro ng Alliance of Communist Teachers, Arlene Brosas of Gabriela NPA Lover Party List, at yung Kabataan NPA Recruiter Party List. Tatlo ito. At sila ay mayroong tig-1 milyon buwan na walang, bawat buwan, na minimum na walang liquidation needed kundi certification lang. Ang kanilang natatanggap, hindi pa kasama ang budget nila na umaabot ng tatlo sila combined, mga more than 200 million per year na napupunta sa CPP NPA. Ngayon ang tanong, Master Judea, as your final rejoinder doon sa punto natin, samantalang ang mga pulis na nakikinig sa atin dyan, Tore, makinig ka. Ang sahod nila ay supposedly mas malaki pa kung hindi po tayo gumagastos ng napakalaki para supilin ang Communist Terrorist Insurgency. Kaya walang mga benepisyo, eskwelahan, kalsada na bastante na maipapatayo. Maliban pa na kinukurakot ng mga bulok na politiko, lalo na sa Kongreso, ay dahil may Communist Terrorist Insurgency tayo. Master Judea, saan ba nagkamali at nagkasala si Pastor Kibuloy at ang mga ministro niya at ang buong KOJC, Kingdom of Jesus Christ, for them to deserve this kind of terrorism ni Marcos, samantalang kakalingain niya at ibibaby niya ang mga teroristang nagwasak at nagpalugmok
ng buong bayan at pumatay ng ating mamamayan, mga sundalo at pulis kasama. Pastor Judea, your final rejoinder and your final message, please. Okay. Ako, sa totoo lang, namimiss ko po yung panunungkulan, yung way of leadership ni Pangulong Duterte. ikaw. Kasi sa panahon na yon, lahat po tahimik. Lahat tayo tahimik. Tahimik ang iskinita, tahimik ang kalsada, tahimik ang simbahan, tahimik, walang nanggugulo. Ngayon nakakalungkot dahil imbis na yung sana ay malalapitan natin, yun ang kinakatakutan natin ngayon. Yung ating mga kapatid natin mga kapulisan. Tinaasan ni Pangulong Duterte ang kanilang mga sweldo para hindi sila maligaw ng landas, para hindi sila maging dorobong pulis, para gawin nila ang tungkulin nila ng tama, para hindi sila masilaw sa mga bayan-bayan, sa mga tongtongpats, sa mga lagay-lagay. Pero sa kabila nun, nangyayari pa rin ito sa panahon ni Bongbong Marcos Jr. So, mga kapulisan, lalo na, hindi ko nilalahat, itong mga nasa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Ulitin ko lang po, yung ating mga sinabi kanina, panahon na po para manindigan po tayo sa tama. Alam po namin na alam ninyo na hindi na po tama ang nangyayari dyan sa loob. Nasaksiyan niyo po yan ng 15 araw, 16 na araw. So now, dalawang bagay lang po. Tama o mali. Pagka mali, uusigin kayo ng batas, uusigin kayo ng taong bayan, at uusigin kayo ng inyong konsensya habang buhay dahil alam nyo sa sarili nyo na mali ang ginagawa nyo. And yes, ipinagpapatuloy nyo pa rin. Tama. Nakikiusap po kami sa inyo. Mabubuting tao po ang nandyan. At ang sinasabi ng mga amo ninyo, nandyan si Pastor Apollo Kibuloy, ano pa ba ang dapat niyong patunayan? Ano pa ba ang magiging dahilan para umalis na kayo dyan? Maniwala kayo na wala si Pastor Apollo Kibuloy dyan. Yes, correct ka, At ito idugtong ko lang, sige. partner. Itong hamon ni Attorney Torion kay General Torre na magsabay habang nagdi-detect noong sinasabing bunker or proof of life nitong si General Torre. Pero hindi po siya pumayag. Bakit? Dahil mabubuking. Mabubuking na wala talaga. O parehong aparato ang gagamitin pero hindi pumayag si General Torre, kayo na ang mag-analyze. Kayo na ang humusga kung bakit hindi kumasa si General Torre. Kasi ang kanyang layunin ay hindi hanapin si Pastor. Ang kanyang mission ngayon ay okupahin illegally at agawin ang property ipinundar ng pawis, ng hirap, luha at pagsusumikap ng bawat miyembro ng Kingdom of Jesus Christ among others sapagkat may iba silang layunin gawin dyan, okupahin ang Davao at gamitin ang Kingdom of Jesus Christ bilang launching compound ng kanilang gagawin including ang Amerika na magkakaroon ng direktang presence ng kanilang military intervention in Mindanao at ang Davao area ang isa sa kanilang gustong gawin. And exactly, yan ang ginagawa ni Tory ngayon in the guise of looking for pastor to serve the warrant of arrest.